What's up mga kaibigan? Kamusta? Muli akong nagbabalik, dahil ngayon ay ipapaliwanag ko sa inyo ang isang action, drama, history, war movie na pinamagatang The Outpost. Noong 2006 sa panahon ng digmaan, ang US Army ay nagtatag ng mga outpost sa northern Afghanistan upang labanan ng insurhensya at sana ay kumonekta sa mga lokal para malaglag nila ang kanilang mga armas. Isa sa mga outpost na ito ay ang PRT Kamdesh, na matatagpuan sa isang liblib na lambak na napapalibutan ng mga bundok. Ang paghihiwalay na ito ay naging dahilan upang makita ang outpost bilang isang death trap. Isang gabi, isang bagong pangkat ng mga sundalo ang inilipat sa Kamdesh. Hindi sila natutuwa tungkol dito ngunit tinamaan pa rin ito sa mga sundalong naroon na. Sa ilalim ng isa sa mga bunker bed, napansin nila ang mga salitang, "It doesn't get better." Kinaumagahan, pinagmamasdan ng mga bagong lalaki ang kanilang paligid habang ang ibang mga sundalo ay nagpapaliwanag kung paano ginagamit ng mga rebelde ang mga bundok para sa biglaang pag-atake. Bigla silang nakahanap ng aso at naghanda si Zahid na barilin ito, ngunit agad siyang pinigilan ni Skuza dahil iniligtas niya ang aso para mapanatili itong alagang hayop. Sa sandaling iyon, nagpaputok ang mga rebelde mula sa mga bundok. Ang mga sundalo ay agad na tumakbo para magtago habang sila ay gumanti, sinusubukang iwasan ang mga pagsabog na lumalabas sa outpost. Dahil nagulat sila, naubusan sila ng bala sa lalong madaling panahon, kaya pinadala si Carter na may dala pa. Gayunpaman, nabigyan siya ng maling amo at pagkatapos ng ilang pagtatalo, kailangang tumakbo pabalik ni Carter. Ang mga sundalo ay patuloy na bumaril at nagpapaputok ng mortar upang sirain ang kanilang target, na mabilis na nakakuha sa kanila ng tagumpay. Pagkatapos, sinipa ni Gallegos si Younger at ininsulto dahil sa sobrang lapit sa kanyang ulo. Pagkatapos ay bumalik si Carter na may dalang tamang amo at pinagalitan dahil sa pagtatalo sa panahon ng labanan. Sa malapit ay natuklasan ng mga sundalo ang isang lalaki na nawalan ng bahagi ng kanyang mukha at sumigaw sila para sa isang medic. Maya-maya ay tumatawag ang mga sundalo na nagpapaliwanag na ang kanilang nasugatan na kaibigan ay nakalabas sa operasyon at muli siyang sasamahan sa kanila sa lalong madaling panahon. Samantala, pinagalitan ni Kapitan Kiteng ang isang batang sundalo dahil nasumpungang naninigarilyo si Mary Jane. Dahil alam niyang hindi kabawasan ang pagbabayad nito, pribado siyang pinigilan ni Kiteng at pinutol ang kanyang libreng oras. Kinabukasan ay inanunsyo ni Kiteng na kailangan nilang pagbutihin ang kanilang relasyon sa mga lokal at ayusin ang isang Shira, na isang uri ng Muslim Council na ginagamit upang talakayin ang mga mahahalagang gawain. Pagkaraan ng ilang oras, dumating ang mga sundalo sa gusali ng Shira upang makipagkita sa mga matatanda ng nayon. Kahit na armado ang mga lokal, iniiwan ni Kiteng ang kanyang mga sandata at para na din proteksyonan sa labas upang patunayan na siya ay nakarating sa kapayapaan. Kasama si Mohammed bilang kanilang interpreter, ipinaliwanag ni Kiteng sa mga matatanda na gusto niyang ihiwalay ang mga sibilyan mula sa Taliban upang mapanatili silang protektado. Nag-aalok din siya ng pera at mga kontrata. Sa sandaling iyon, natapos ng isa pang sundalo ang isang gunshot residue test na nagpapatunay na ang isa sa mga gwardya ay bahagi ng pag-atake kahapon. Sinabi ni Kiteng na dapat niyang iulat ito, na magiging sanhi ng pagkawala ng karangalan sa kanyang mga nakatatanda. Pagkatapos ng maraming pagtatalo, pinababa ng mga matatanda ang kanilang buong grupo ng kanilang mga sandata at nakibahagi si Kiteng sa isang yakap sa pinuno. Nang gabing iyon ang mga sundalo ay nag-ihaw ng karne, umiinom, nagbabahagi ng ilang kwento mula sa bahay, at sumasayaw sa ilang musika upang ipagdiwang. Nang sumunod na araw, muling nagpaputok ang mga rebelde mula sa mga bundok, at mabilis na tumakbo ang mga sundalo para magtago. Nagsisimula silang bumaril ngunit sa pagkakataong ito ay hindi nagtagal ang laban. Maya-maya ay kinaladkad ni Hart si Younger palabas ng kanyang silid, sinisigawan siya dahil nagnakaw si Younger ng larawan ng kanyang asawa para magkaroon ng pribadong oras sa kanyang kamay. Pinapa-push up ni Hart si Younger habang humihingi ng paumanhin sa litrato, pero hinahalikan pa rin ito ni Younger. Samantala, si Kiteng ay tumatanggap ng mga utos na ilipat ang isang malaking tactical na sasakyan sa Naray. Itinuturo ng iba ang potensyal na panganib dahil ang mga kalsada ay masyadong makitid, ngunit ipinaalala sa kanila ni Kiteng na ang mga order ay order. Nagboluntaryo pa siyang magmaneho ng sasakyan.
Sa susunod na ilang oras, ginagabayan ng isang maliit na truck ang tactical na sasakyan sa mga mapanganib na landas sa paligid ng bundok. Masyadong malaki ang sasakyan at madalas na dumudulas ng kaunti ang mga gulong nito sa gilid. Pagsapit ng gabi, kailangan nilang huminto dahil may nakita silang nasa unahan, ngunit nung tiningnan nilang mabuti ay natuklasan nilang isa lamang itong patay na manok. Ang truck ay patuloy na umaandar at halos itulak si Carter sa kalsada, ngunit nahuli siya ni Romesha sa tamang oras. Kapag sinubukan din ng tactical na sasakyan na umabante, nahuhulog ito sa gilid at sumasabog, na pinatay si Kiteng at ang iba pang mga sundalo sa loob. Sa sandaling bumalik sila sa outpost, ang mga nasawing sundalo ay binibigyan ng maayos na libing. Maya-maya ay dumating si Ilesques upang maging bagong kapitan ng outpost at pinalibot siya ng mga sundalo habang sinasabi sa kanya ang lahat ng isyu sa pag-atake sa bundok. Biglang may sumabog sa lupa at muling nagpaputok ang ilang mga rebelde mula sa mga bundok. Ang isa sa mga sundalo ay nasa shower at kailangang tulungan ang kanyang mga kaibigan habang nakahubad. Pagkatapos ng pag-atake, nagpadala si Ilesques ng isang pangkat na nagpapatrol. Ang grupo ay sumusunod ngunit patuloy na nagrereklamo tungkol dito sa kanilang paglalakad, na iniisip na ito ay walang kabuluhan. Ginagamit ni Romesha ang pagkakataong turuan ng iba kung paano sasamantalahin ng isang aktwal na mahusay na pag-atake ang mga mahihinang lugar ng outpost at sisirain ang kanilang mga gusali ng supply kasama ang mga generator. Pagkalipas ng ilang araw, natuklasan ni Kirk ang isang lokal na kumukuha ng mga larawan sa lugar at nagsimula siyang habulin. Muntik nang makatakas ang lalaki ngunit nabangga siya ng isa pang sundalo at nahulog, na nagbigay ng oras kay Kirk na hulihin siya. Matapos mahanap ng koponan ang kanyang telepono at ang mga larawan, ang lalaki ay nakakaf at si Thompson ay patuloy na nagbabantay habang ipinapaliwanag ang malungkot na kwento ng pamilya sa likod ng mga gallows sa kanyang braso. Ang isa pang Shira ay inayos, at sa pagkakataong ito kalahati lamang ng matatanda ang nagpapakita. Ang mga matatandang lalaki ay nagreklamo dahil hindi nila natanggap ang perang ipinangako ni Kiteng, ngunit sinabi ni Ilesques sa kanila na magbabayad lamang siya pagkatapos ng pagsisiyasat sa likod ng mga larawan sa telepono. Sa gabi, si Mohammed ay bumalik mula sa nayon na nagsasabi na ang Taliban ay naghahanda para sa isang malakihang pag-atake dahil ang mga nayon ay hindi masaya sa kakulangan ng pera. Gayunpaman, ang kanyang mga babala ay hindi sineseryoso dahil siya ay umiiyak ng lobo araw-araw. Nang maglaon ay kumuha si Ilesques ng isang koponan sa isa pang patrol. Si Mohammed ay nakikinig sa radyo upang marinig ang anumang usapan ng kaaway, ngunit sinasabi niyang hindi niya maintindihan ang ilang mga dialekto. Nang makarating sila sa isang tulay, tumawid muna sina Kirk at Carter upang matiyak na ligtas ito. Tapos tumawid si Ilesques kay Younger para lang tamaan ng pagsabog sa gitna ng tulay. Iniligtas ni Younger ang sarili ngunit nalaglag si Ilesques sa tubig. Dama po ang dugo sa mukha at bibig ni Younger, na ikinagulat niya. Nang gabing iyon, sinubukan ng mga sundalo na harapin ang kanilang kalungkutan sa pamamagitan ng musika. Nakarinig si Romesha ng ingay at pumunta siya para mag-imbestiga, at nakita niya si Ilesques na nanginginig at bumubulong sa sarili na may hawak na sandata. Habang nag-aalok ng mga nakaka-relax na salita, dahan-daang inalis ni Romesha ang mga bala sa sandata at pagkatapos ay ibinahagi niya kung paano niya napanood ang isang malapit na kaibigan na namatay dahil sa isang sniper. Gayunpaman, malinaw na ang trauma ay nag-iwan kay Younger sa isang masamang kalagayan sa pag-iisip, kaya nung ang isang helicopter ay dumating upang kunin ang katawan ni Ilesques, si Younger ay umalis din. Dinadala din ng chopper ang bagong pinuno na si Broward, na nag-anunsyo na ang outpost ay isasara sa Hulyo at sinasabi sa mga sundalo na tumutok sa pagsasara ng tindahan hanggang doon. Kinabukasan, binigyan ng mga sundalo si Broward ng Afghan ID na nakita nila malapit sa tulay. Naniniwala silang isa siya sa mga manggagawa mula sa hydroelectric plant, kaya gusto nilang simulan ang paghahanap sa mga nayon. Ipinagbabawal ito ni Broward dahil labag ito sa mga alituntunin ng pakikipag-ugnayan at ipinapaalala sa kanila na ipaubaya ito sa opisyal ng pagsisiyasat. Ang lahat ng mga protesta ni Romesha ay hindi pinapansin. Lumipas ang oras habang ginagawa ng mga sundalo ang kanilang makakaya upang manatili sa nakagawiang gawain. Di nagtagal, nagsimula ang isa pang pag-atake mula sa bundok at habang ang iba ay nagpaputok pabalik, tinawag ni Romesha si Broward para sa backup. Gayunpaman,
humihingi muna si Broward ng positibong pagkakakilanlan ng armas. Ginagamit ni Scusa ang kanyang binocular para kumpirmahin ito at lumabas ang isang grupo ng mga sundalo para tumulong. Pagkatapos ng pag-atake, muling pinag-uusapan ni Broward ang tungkol sa mga patakaran ng pakikipag-ugnayan, na itinuturo na hindi nila basta-basta maaaring barilin ang isang tao para sa pagkilos na kaina-hinala at ang pagkakakilanlan ng radyo o armas ay palaging nauna. Sinubukan muli ni Romesha na magprotesta dahil sila ay nasa ilalim ng apoy, ngunit ayaw ni Broward na mag-aksaya pa ng anumang bala o lumala ang relasyon sa mga lokal. Sa huli, inanunsyo ni Broward na dahil sila ay nasa ilalim ng presyon mula sa Afghan President, hindi sila aalis sa Hulyo. Ang mga sundalo ay makakakuha ng $1,000 na pagtaas at kung sila ay mapalad ay aalis sila sa Oktubre. Ang grupo ay sumusunod ngunit hindi nila gusto si Broward araw-araw, lalo na't siya ay umiihi sa mga bote sa kanyang silid at pinapalabas ang mga ito ng mga sundalo. Nang maglaon sa tanghalian, nilapitan ni Carter si Bunderman upang ibahagi ang hindi pagkagusto ng mga tropa kay Broward. Ang lalaki ay umaalis lamang sa kanyang opisina upang tumay at lahat ng kanyang mga patakaran ay malinaw na nagpapakita na siya ay natatakot, kaya mahirap para sa grupo na seryosohin siya. Gayunpaman, ipinaliwanag ni Bunderman na si Broward ay nasa mas maraming laban kaysa sa kanilang lahat at dapat silang sumunod. Hindi nagtagal ay umulan at nanginginig si Carter sa lamig habang nagbabantay at nakikipag-chat kay Gallegos sa radyo tungkol sa relihiyon. Nang gabing iyon ay may nakitang paggalaw sa kabundukan at biglang may sumabog sa di kalayuan. Pinapayagan ni Broward ang mga sundalo na bumaril ng mortar pabalik bilang isang babala at tumawag sa mga maling coordinate, ngunit itinutuwid siya ng koponan sa tamang oras at ang mortar ay pinaputok ng walang mga issue. Sa umaga ay mayroon silang pagpupulong upang pag-aralan ang sitwasyon, kung ang mga rebelde ay gumagalaw ng mga mortar ng ganoon kagabi. Nangangahulugan ito na mayroon na rin silang night vision ngunit hindi nila mahulaan kung saan nanggaling ang mga sandata na ito. Ang pagpupulong ay nag-ambala sa pagdating ng mga matatanda, na nagdala ng isang patay na batang babae at inakusahan ang mga Amerikano sa paggawa nito. Masasabi ng mga sundalo na patay na ang batang babae sa loob ng ilang araw at sinadya siyang pinatay ng Taliban para linlangin sila, ngunit babayaran pa rin sila ni Broward para maiwasan ang gulo. Inihayag din ng matanda na alam niyang aalis na ang mga Amerikano, na dapat ay classified information. Biglang sumigaw ang isang matanda sa sakit dahil kinagat siya ng aso, bagamat hindi malinaw kung sinasadya niyang i-provoke ang hayop. Ipinaliwanag ni Mohammed na ang pagkagat ng aso ay lubhang kaiyahiya sa kanilang kultura at ang mga matatanda ay humihingi ng kabayaran. Nang walang pag-aalinlangan, pinatay ni Broward ang aso gamit ang isang pagbaril bago pinagalitan si Scusa dahil sa pag-aalaga ng isang alagang hayop sa panahon ng digmaan. Makalipas ang ilang sandali, ang mga sundalo ay nagsasaya sa pamamagitan ng pagsubok kung sino ang maaaring magtagal sa isang waterboarding na sitwasyon. Nag-ambala sila ni Broward, na nag-anunsyo na na-relieve na siya sa tungkulin at may darating na bagong kapitan sa loob ng ilang linggo. Kinumpirma rin niya na opisyal nilang isinasara ang outpost na ito sa ika-6 ng Oktubre. Si Bunderman ay naiwan sa pamamahala hanggang sa dumating ang bagong kapitan at sinabi niya sa iba na pinapayagan pa rin silang makipag-usap sa kanilang mga pamilya, ngunit hindi nila maaaring sabihin sa kanila ang tungkol sa Oktubre upang maiwasan ang impormasyon na makarating sa kaaway. Lahat ay nagmamadaling tumawag sa kanilang mga mahal sa buhay at nagiging emosyonal kapag nakakarinig sila ng balita mula sa bahay. Isang umaga noong 3 ng Oktubre taong 2009, si Mohammed ay tumakbo papunta sa outpost, na nagsasabing wala na ang lahat ng mga taga-nayon at daan-daang Taliban ang nakapaligid sa kanilang base. Muli ay hindi siya sineseryoso, ngunit nung tumingin sila sa mga bundok na may binocular, kinumpirma nila na nagsasabi siya ng totoo. Ang mga pampasabog ay nagsimulang tumugtog sa kanilang kampo at ang mga sundalo ay nagmamadaling lumabas sa kanilang mga higaan upang sumali sa pangkat ng pagtatanggol. Nagsimula ang putukan habang ang mga rebelde ay tumakbo pababa ng bundok at halos matamaan ang ulo ng isang sundalo, ngunit iniligtas siya ng kanyang helmet. Tumakbo si Bunderman sa comms room at nahulog nang may sumabog sa kanyang likuran. Ipinapakita ng mga kamera na pinalibutan ng mga rebelde ang buong outpost at walang lugar na ligtas. Hindi nagtagal ay sumisigaw si Bunderman sa radyo na humihingi ng tulong, ngunit ang isang airstrike ay darating lamang sa loob ng 2 oras.
Si Thompson ay naghahanda at tumakbo palabas upang tumulong, ngunit napatay sa lugar. Ang iba pang mga sundalo ay gumagalaw upang maabot ang malalayong sandata at ang mga sasakyan para sa pagtatakip, na laging pinapanatili ang apoy. Di nagtagal ay nauubusan na sila ng amo, kaya nagmamadaling pumasok si Carter sa supply room upang makakuha ng higit pa. Ito ay masyadong mahaba, kaya ang iba't ibang mga sundalo ay nagsimulang magtago sa loob ng iba't ibang mga truck. Samantala si Romesha ay tumatakbo sa paligid ng base, nagbibigay ng mga utos at binaril pabalik ang sinumang kaaway na nakikita niya sa bundok. Nagtago si Kirk sa loob ng isang gusali upang magpalit ng mga armas at mabilis na lumabas para umatake. Gayunpaman isang pagsabog ang nagpabagsak sa kanya at isang putok ang nagpatamba sa kanya, kaya kinaladkad ng kanyang mga kaibigan ang katawan pabalik sa loob. Malinaw na ang outpost ay natatalo sa labanan at ang isang desperado na si Zahid ay tumakbo upang makita si Bonderman, na humihingi ng suporta sa hangin at ipinapaliwanag na ang kanyang mga tauhan ay hindi na makakalaban ng walang bala. Isang galit na Bonderman ang nagsabi kay Zahid na gawin ang kanyang makakaya sa ngayon at itinulak siya palabas ng gusali. Sa infirmary, ang ilang mga doktor na mayroon sila ay abala na sa mga pasyente at hindi makalabas upang tumulong sa mga mandirigma. Isang sundalo ang nagboluntaryong kunin si Kirk at tumawid sa outpost habang patuloy siyang umiiwas sa mga putok at pagsabog, na bumabagsak ng ilang beses sa proseso. Sa kalaunan ay nakarating siya sa gusali at sa tulong ng iba, inilagay nila si Kirk sa isang stretcher at sinimulang buhatin siya patungo sa infirmary habang tumatakbo mula sa matinding apoy. Sa silid ng supply, may malaking kakulangan sa organisasyon dahil lahat ay gustong magdala ng amo sa bawat sulok ng base. Binigyan si Scusa ng amo para sa mga grupong naipit sa sasakyan, gayunpaman, binaril siya kaagad pagkalabas niya ng gusali. Ang ibang mga sundalo ay naghahagis ng mga gas grenade para takpan at dinala rin ang kanyang katawan sa mga doktor. Sa kasamaang palad, patay na si Scusa nang makarating sila sa infirmary. Nakasabit si Kirk pero mahina ang pulso niya. Si Carter ay kumukuha ng maraming amo hanggat kaya niya at nagsimulang tumakbo sa base, palaging nagtatakip bago siya matamaan ng pagsabog. Sa kalaunan ay nakarating siya sa isa sa mga sasakyan at ang isa pang sundalo ay tumalon kasama niya habang nagbabahagi sila ng mga bala. Si Romesha ay patuloy na pumuslit sa paligid ng outpost, na ginagamit ang anumang sandata na mahahanap niya sa daan. Isang granada ang sumabog malapit sa kanya at tumalon siya para umiwas, ngunit nasugatan pa rin ang kanyang braso. Ginagamit niya ang kanyang radyo para humingi ng paumanhin sa mga sundalo sa mga truck dahil nag-aalinlangan siyang makakarating siya sa kanila sa lalong madaling panahon. Pagkatapos ay pumasok si Romesha sa isang gusali at gumawa ng bagong plano ng pag-atake kasama ang iba pang mga sundalo. Pagkatapos ay pumunta siya sa infirmary upang suriin si Kirk, ngunit patay na siya. Galit na galit, kumuha ng sandata si Romesha at tumakbo palabas upang maghanap ng lugar kung saan niya mababaril ang kaaway na sniper, sa wakas ay napatay din siya. Patuloy ang putukan habang patuloy ang pagsabog sa buong lugar. Dinala ni Hart ang munisayon sa isa pang grupo sa isang truck, ngunit nang sinubukan nilang umalis, ang kotse ay na-stuck sa isang bump. Sa sandaling iyon, natuklasan nilang nilabag ng Taliban ang perimeter kaya umalis ang grupo sa sasakyan upang labanan sila, ngunit mabilis na nabaril si Hart at hindi nagtagal ay napatay din ang iba. Isang tao lamang ang nakaligtas at tumakbo siya upang ipaalam kay Romesha, na kasama ni Zahid ang pagbaril sa sinumang kaaway na naglalakad sa malapit. Sa lalong madaling panahon ay nalaman nila na ang kaaway ay lumalabag sa maraming mga punto sa base. Sa comms room, nakatanggap si Bonderman ng tawag na nagsasabing malapit na ang mga reinforcement. Ang plano sa ngayon ay maghukay at kumapit hanggat kaya nila, ngunit pumasok si Romesha at sinabing dapat nilang kunin muli ang base. Ipinaliwanag niya na marami pa ring bala sa supply room, kaya ang plano niya ay kunin ito at harangan ang pangunahing gate. Habang tumama ang isang pagsabog sa comms building, pinahintulutan ni Bonderman si Romesha na puntahan ito. Pinutol din niya ang lahat ng mga comms kung sakaling ang kaaway ay may kanilang mga radyo, at ngayon ang mga grupo na natigil sa mga truck ay walang mga update sa sitwasyon. Pagod na sa paghihintay, nagpa siya ang grupo kasama sina Gallegos at Carter na kumilos. Bumaba sila sa truck at tumakbo ng mabilis hanggat kaya nila habang si Carter ay nagtatakip, ngunit hindi nagtagal ay bumaba si Gallegos at muling nagtago si Carter sa loob ng truck kasama ang isa pang sundalo.
Sa sandaling iyon ay nakakita siya ng isang lalaking gumagapang habang duguan at gustong tulungan siya. Sa una ay pinipigilan siya ng kanyang kapareha, ngunit sa huli ay pumayag siyang magbigay ng cover. Lumabas si Carter at mabilis na inabot ang sugatang sundalo, sinigurado ang kanyang binti bago siya binuhat. Sa isang mabilis na pagtakbo, nakabalik sila sa truck. Pagkatapos magtipon ng ilang mga voluntaryo, lumibot si Rom Esha sa paligid ng kampo at hindi pinansin si Bond Ehrman nang sabihin niya sa kanya na maghintay para sa isang machine gun. Sinimulan ng grupo ang pagbaril sa lahat ng mga kaaway na papasok sa kanilang base at kahit na patuloy na gumagalaw kahit na masyadong maraming usok sa lugar. Matapos patayin ang tonelada ng mga rebelde, nakarating sila sa harap ng gate at si Rom Esha ay nakakuha ng isang silid. Nang sisimulan na niyang barilin ang mga lalaki sa bundok, isang bomba ang bumagsak mula sa langit na nagpapahayag ng pagdating ng air support. Dahil ang mga helicopter at bumbero ay pumatay ng 12 ng mga kaaway sa isang segundo, naglakas loob si Carter na umalis muli sa truck. Siya ay patuloy sa pagbaril habang kumukuha ng radyo upang kumpirmahin na ang airstrike ay nasa kanilang panig. Pagkatapos ay tumakbo siya pabalik sa sasakyan at ginagamit ng grupo ang radyo para tawagan si Bond Ehrman, na nagpapaliwanag na malapit nang bumagsak ang isang malaking bomba kaya kailangan nilang makaalis doon ng mag-isa. Inilagay ni Carter at ng kanyang kasama ang sugatang sundalo sa isang stretcher at tumakbo ng mabilis hanggat kaya nila. Mabuti na lang at nakarating sila sa infirmary sa tamang oras at walang pagpipilian ng doktor kundi gamitin ang kanyang dugo para sa pagsasalin ng dugo. Sa lalong madaling panahon ang lahat ng mga nakaligtas ay nag-donate upang matulungan ang kanilang mga sugatang kaibigan. Sa oras na dumating ang bagong kapitan na may mga reinforcement, karamihan sa base ay nawasak ng pambobomba. May iilan pang rebelde sa paligid kaya hinanap nila ang lugar ng bundok para pigilan sila. Sa outpost, hinanap din ng mga survivors ang bawat sulok upang tipunin ang mga bangkay at hanapin si Mohammed na nagtatago sa isang cabinet na handang magsabi ng, "Sinabi ko na sa iyo." Nung ang bagong kapitan ay pumasok sa base, iniulat ni Bond Ehrman ang kanilang mga pagkatalo ng umiiyak. Pinupuri siya ng kapitan para sa kanyang pamumuno at ibinalita na bukas ay papasabugin nila ang outpost bago umalis. Nang gabing iyon ang ilang mga nakaligtas ay nagtipon-tipon at nagbabahagi ng isang huling kanta upang magpaalam bago sila dalhin ng mga helicopter. Habang lumilipad sila, pinapanood nila ang pagsabog na natapos na ang pagsira sa outpost, kahit na nalulungkot silang marinig na hindi nakarating ang taong iniligtas ni Carter. Lahat sila ay nakakakuha ng mga bituin para sa kanilang trabaho habang sina Carter at Rom Esha ay nakakakuha ng mga medalya ng karangalan na naging pinakapinarkilahang unit ng digmaan. Pagkalipas ng 3 araw sa isang bagong base, natawagan ng mga sundalo ang kanilang mga mahal sa buhay. Nagpatingin si Carter sa isang psychologist at nagkaroon ng PTSD-induced breakdown na nagpapahirap sa paghinga, kaya tinulungan siya ng psychologist na huminahon. Sa kalaunan, sinisi ng isang pagsisiyasat ang labanan ng Kamdesh sa maling pamumuno na nabigong mapabuti ang mga depensa ng base. Naging sanhi ito upang isara ang lahat ng malinaw na hindi maipagtatanggol na mga outpost. Ang labanang ito ang una sa loob ng 50 taon na nagbigay ng mga medalya ng karangalan sa mga buhay na tao. Mag-subscribe para sa higit pang mga video na tulad nito at huwag kalimutan mag-like, comment, share at i-on ang notification bell para matulungan ang aming channel. Hanggang sa muli, salamat!